Secretary Rolando Joselito Bautista. Inaabot po namin ang pagbati sa lahat ng ating mga frontliners sa buong Kapuluan na 24/7 po na nakatalaga sa kani-kanilang mga istasyon upang masigurado na mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Salamat po sa pagkakataong ito upang makapagbigay ng update sa ating mga kababayan hinggil sa aksyon ginagawa ng aming ahensya, ang DSWD, sa mga pagresponde sa kasalukuyang public health crisis na bumabalot sa ating bansa at ganun din sa buong mundo. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang DSWD ay naatasan na magpatupad ng Social Amelioration Program o SAP. Ang SAP ay nagbibigay ng emergency assistance na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang sa 8,000 piso base sa Regional Minimum Wage Rate para sa 18 milyon na low-income families na lubos na naapektuhan ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ang layunin ng SAP ay upang maibsan ang economic shock na dulot ng ECQ sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal upang maipantustos nila sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan habang mayroon tayong ECQ. Kami po sa ahensya ay muling humihingi ng pag-unawa at batid namin na marami ang naghihintay ng pantustos ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Pinagsisikapan po namin gampanan katuwang ang ibang mga ahensya tulad ng DILG, ang mga LGU, ang AFP at ang PNP na maging maayos ang pamamahagi ng ating mga ayuda. Sa kabila ng maraming hamon, ay sama-sama ang lahat upang makapaghatid ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa puntong ito ay hayaan po ninyo na ibalita namin ang ilang updates hinggil sa pagpapatupad ng Social Amelioration Program. Sa uling hulat kahapon, ika-22 ng Abril, ang DSWD ay nakapamahagi na ng higit 75.7 billion na pondo sa 1,456 na lokal na pamahalaan sa buong Kapuluan. Sa halagang ito, higit na 11.5 billion ang naipamigay sa higit na 2 milyon na non-4Ps beneficiaries. Karagdagan dito ay mahigit 16.3 billion na ang naipaabot sa mga 4Ps beneficiaries na cash card holders sa buong bansa. At mahigit 323 million na ang naibahagi sa 40,000 na mga PUV drivers sa National Capital Region. Sa pangkalahatan ay umaabot sa mahigit 27.9 billion ang naipahatid sa higit 5.7 million na benepisyaryo ng Social Amelioration Programs. Bukod sa emergency subsidy, ang ahensya ay patuloy na nagpapahatid ng augmentation assistance sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan ng family food packs. Sa kasalukuyan ay nakapagpahatid na ang DSWD ng 493,884 na food packs. Ito ay nagkakalaga ng 194,289,453 pesos. Sa mga lokal na pamahalaan, na ipamahagi po ito sa buong bansa. Gayon din, 4,250 clients na may COVID-19 related concerns ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. 21,832 clients naman ang nabigyan din ng tulong mula sa AICS. Kabilang na dito ang 2,388 na stranded individuals.
Ang assistance na ito ay nagkakahalaga ng 100.7 million. Para naman sa social pension for indigent senior citizens, 92,100 beneficiaries na po ang nakatanggap sa kanila ng mga ayuda. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng 276.3 million ang nauna ng naipahatid sa mga senior citizens ng regions ng Cordillera, Region 6, Region 10 at Caraga Region. Patuloy ang DSWD sa pagpapahatid ng tulong at pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga mahihirap nating kababayan. Sa puntong ito, handa na po tayong sumagot sa mga katanungan mula sa ating mga media partners. Ang una pong katanungan mula sa Philippine Daily Inquirer. At ito po ang kanilang katanungan. Mula noong Martes, ika-20 ng Abril, ay 25% lamang ang ng 100 billion ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Bagamat sinasabi ng kagawaran na matatapos ito sa katapusan ng buwan, ano ang mangyayari kung hindi ito magagawa? Maapektuhan o mauurong ba ang pamamahagi sa buwan ng Mayo? Unang-una po, upang matiyak na masusunod ang itinakdang schedule ng payout, ay nakikipag-ugnayan po tayo sa DILG. Sa makatuwid, ang DILG at ang DSWD ay may masusing pag-uugnayan po upang mapalabas ang isang direktiba sa lahat ng mga LGU para kumpletuhin ang mga payout sa katapusan ng buwan ito o April 30. Ukol naman po sa ikalawang tanong, maaapektuhan ang pamamahagi ng subsidy sa buwan ng Mayo kung hindi matatapos ng mga LGU o ng ilang LGU ang payout. Mapipilitan po ang DSWD na hindi muna ibigay ang kasunod na bahagi ng emergency subsidy sa sinumang LGU na hindi makakapagpasa ng liquidation report sa takdang araw. Nakasaad po sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DSWD at ng mga LGU na ang LGU ang may buong responsibilidad sa wastong pamamahagi, sa disbursement ng pondo, alinsunod sa mga umiiral na alituntunin at regulasyon sa accounting at auditing na itinakda ng Commission on Audit. Ito po ay nasasaad sa COA Circular number 94-013. Ikalawang tanong, maaari bang linawin kung magkakaroon ng pananagutan ang mga tumanggap ng SAP kahit hindi naman sila kwalipikado? O ang LGU ba ang mananagot dito? Mananagot po ang LGU na responsable sa pagbibigay ng SAP sa mga hindi karapat-dapat o hindi kwalipikadong benepisaryo. Dapat nila itong isauli ang tamang halaga sa DSWD. Nakasaad po sa Omnibus Guidelines na ang mga opisyal ng LGU na magbibigay ng emergency subsidy sa mga hindi kwalipikadong benepisaryo ay sasailalim sa investigasyon upang malaman o makita ang administratibo, sibil o kriminal na pananagutan nila. Kasama dito ang pagsasauli ng halagang tinutukoy. Ang direktiba ng DILG na nag-uutos sa lahat ng opisyal ng barangay na ipaskil ang listahan ng mga benepisaryo na nakatanggap ng ayuda ay hindi lamang makakatulong sa pagtitiyak o na maibigay ang emergency subsidy sa mga karapat-dapat na tao, kundi makakatulong din ito sa pag-iwas
sa pagsasampa o upang maiwasan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga lokal na opisyal dahil sa maling pagbabayad ng subsidy sa mga hindi kwalipikadong benepisaryo. Ikatlong tanong po mula pa rin sa Philippine Daily Inquirer. Ano ang ginagawa ng DSWD upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda? Ayon sa ulat ni Pangulong Duterte sa Kongreso noong Lunes, sa 13 milyong maralita pa ang hindi nakakatanggap ng ayuda. Nasa ika-6 na linggo na tayo ng ECQ at nagigipit na sila. Baka may natukoy na kayong mga hakbang upang matulungan sa madaling paraan ang mga nangangailangan. Gaya po ng nabanggit kanina, ay patuloy na nakipag-ugnayan ang DSWD sa DILG upang mautusan ang mga LGU na kumpletuhin agad ang payout bago ang katapusan ng buwang ito. Gayon din, pinag-aaralan ng kagawaran ang ibang infrastruktura ng pagbabayad upang mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng emergency subsidies. Ika-4 pong katanungan. May mga nag-aalala na ang paglalathala ng pangalan ng mga benepisaryo ay isang paglabag sa Data Privacy Act. Ano po ang inyong reaksyon dito? Ayon sa ating napagkasunduan, ang impormasyon na ipapaskil sa website ng mga DSWD field offices ay ang mga pangalan lamang ng mga benepisaryo na nakatanggap ng ayuda. Ito rin ay ipinaskil na ng mga LGU sa mga barangay at alinsunod ito sa utos ng DILG. Kung kaya't nung mga nakaraan po ay may mga barangay na nagpaskil ng mga pangalan ng mga benepisaryong nakatanggap ng ayuda. Ang mga personal na impormasyon naman ng mga individual na benepisaryo ay hindi ipapaskil at ito rin ay sa pagsunod natin sa Data Privacy Act. Panghuling tanong po ng Philippine Daily Inquirer. Nirekomenda ni Senador Francis Pangilinan ang paggamit ng telephone companies sa pamamahagi ng SAP. Ano po ang inyong reaksyon dito? Kami po ay nagpapasalamat sa mga rekomendasyon ni Senador Pangilinan at ng iba pang mga kagagalang-galang na senador at mga individual na nagbigay ng iba't ibang mungkahi. Makakatiyak po kayo na tinitignan at pinag-aaralan ng kagawaran ang lahat ng mga posibilidad upang mapabilis ang ating gawain. Tinitignan din po ng kagawaran ang ibang mga paraan upang lalong maging mas epektibo ang pamamahagi ng mga cash grants. Ang atin pong ika-6 na tanong ay mula sa Manila Bulletin. Nauna nang binanggit ni Kalihim Bautista na 196 billion ang naibigay na ng DBM sa DSWD. At ito ay para sa implementasyon ng SAP. Bakit 196 billion lamang? Nasaan ang 4 billion? Magkano ang kabuoang halaga ng budget sa SAP na aktual na natanggap ng DSWD mula sa DBM? Noong ika-2 ng Abril ay tumanggap ang kagawaran ng 100 billion po mula sa DBM. At noong ika-17 ng Abril ay tinanggap ang pondo para sa ikalawang tranche na nagkakahalaga ng 96 billion. Ang 100 billion at 96 billion ay kapwa bahagi ng kabuuang kailangan na 200 billion upang ipatupad
ang emergency subsidy. At sa amin pong pakikipag-ugnayan sa DBM, ang balanse ay kanilang i-release sang-ayon sa tamang panahon ng implementasyon ng ikalawang tranche o ikalawang bahagi ng pagbibigay ng ayuda. Ikapitong tanong mula pa rin po sa Manila Bulletin, kailan namin maasahan ang rollout ng SAP sa BARM? Na-download na ba ninyo ang pondo sa mga LGU? At ilan ang mga target na benepisyo o benepisaryo sa BARM? Na-download na po natin. Na-download na ng kagawaran ang mahigit na 2 bilyong pondo ng SAP para sa BARM noong ika-17 ng Abril. Nasa 180,979 po ang target na benepisyaryo sa BARM. Sa huling ulat, mahigit na 849 million ang naigawad na pondo para sa mga munisipalidad ng BARM. Sang-ayon sa mga paunang ulat mula sa BARM na isasaallalim natin sa verifikasyon, kasalukuyang nagaganap ngayon ang mga payout sa mga munisipalidad sa Maguindanao at sa lalawigan ng Sulu. Ang pangwalang katanungan po, naunang sinabi ni Kalihim Bautista na napagkasunduan na ang unang 100 billion sa unang tranche ng emergency subsidies ay dapat mailikida muna bago ipamahagi ang ikalawang tranche. Makakaantala ba ito sa pamamahagi ng cash aid sa Mayo para sa ikalawang tranche? Mukhang halos pareho po ito ng unang katanungan natin. Ganun pa man, unang-una ay nais ko pong linawin na may pondo na maaaring ipamahagi sa buwan ng Mayo. At kung hindi matatapos ng ilang LGU ang payout bago matapos ang buwan, ay makakaapekto nga po ito sa pag-payout ng susunod o ng second tranche. Mapipilitan po ang DSWD na hindi muna i-download ang susunod na tranche ng emergency subsidy sa kung sino mang LGU na hindi makakapagpasa ng liquidation report sa tamang panahon na 15 araw matapos makumpleto ang payout. Nakasaad din po sa MOA na nilagdaan sa pagitan ng DSWD at ng LGU na ang LGU ang mananagot at responsable sa mga wastong pamamahagi ng pondo alinsunod sa umiiral na regulasyon ng accounting na itinakda ng COA. Ika-10 na tanong. Nauna nang binanggit ni Secretary Bautista na ang DSWD ay magpapasa ng panukala nito sa DBM hinggil sa pondo ng ahensya na maaaring i-realign o i-reallocate upang makatulong sa pag-ayuda sa pamahalaan sa panahon ng krisis ng COVID. Ang pondo na maintenance and other operating expenses o tinatawag nating MOOE na inilaan para sa capacity building activities na dapat isagawa sa unang semester o first semester ay maaari po nating i-realign upang suportahan ang pagtugon ng pamahalaan sa mga ayuda na may kinalaman sa COVID-19. Ang atin pong susunod na tanong ay buhat naman sa ABS-CBN News Channel. Ano ang update sa implementasyon ng SAP at ilan na ang napagkalooban nito? Mula kagabi po, mga ika-8 ng gabi, ika-22 ng Abril, mahigit na sa 11.5 billion ang naipamahagi sa mga LGU
sa mahigit na 2 milyong benepisaryo ng non-4Ps. Ito ay mula sa mahigit na 77 billion halaga na nailipat na sa 1,456 na LGUs. Bukod pa dito, mahigit na 3.7 million beneficiaryo na ng 4Ps na cash card holders na dati nang nakatanggap ng kanilang emergency subsidy noong unang linggo ng Abril na nagkakahalaga ng mahigit na 16.3 billion. Idagdag pa ito sa mahigit na 40,000 na driver ng mga PUB dito po sa NCR. Sa kabuuan, mahigit 27.9 billion na ang naipamahagi sa mahigit 5.7 million na beneficiaryo. At ang panghuling katanungan po natin mula pa rin sa ABS-CBN News Channel, ano ang progreso ano ang proseso ng pag-audit o pagkatapos ng pamamahagi? Ulitin ko po, ano ang proseso ng pag-audit pagkatapos ng pamamahagi ng ayuda? Malinaw po na nakasaad sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DSWD at ng mga LGU na ang LGU po ang may pananagutan. At nakasaad po dito na lahat ng ulat ng liquidation ay dapat maisumiti sa loob ng 15 araw matapos ang payout. Kabilang dito ang pagpasa ng report of checks na in-issue o report of disbursement na nasertipikahan ng accountant ng LGU at inaprubahan ng local chief executives. Kasama rin ang kopya ng opisyal na resibo para sa anumang refund ng hindi na ipamahagi na balanse at encoded SAC forms. Nakasaad din po sa MOA ng mga LGU ang may buong responsibilidad sa wastong disposisyon ng mga pondong ito alinsunod sa umiiral na regulasyon ng accounting at auditing muli na naitakda ng Commission on Audit at ng iba pang regulasyon ukol sa accounting at auditing na sinusunod ng mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ang ating mga katanungan at mayroon pa pong pahabol na mga tanong. Ito po ay mula kay Christine ng PCOO at AC Nichols of CNN Philippines. Can you confirm reports that local social workers are receiving threats to delays in the distribution of cash aid? Where is this happening? How are you addressing the issue? Kami po ay sumasaludo sa lahat ng mga kawani na tumutulong at nagsasakripisyo upang kaagad na maipahatid ang emergency subsidy sa mga benepisaryo. At lubha pong nakakalungkot at nakababahala ang mga natatanggap naming balita na ang ilang frontliners natin ay nakararanas ng pagbabanta at masasakit na salita mula sa ilang individual. Sa kasalukuyan po ay nakikipag-ugnayan kami sa mga law enforcement agencies, sa PNP, sa AFP at maging sa NBI upang matugunan ang mga balitang natatanggap namin. Ganon din po ay nagbigay kami ng babala sa ating mga kawani na habaan ang kanilang pasensya at ganon din lagyan ng konting pag-iingat ang kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Isa pa pong pahabol na tanong mula kay George Montemayor ng Malaya. Ano po ang gagawin sa mga subsidy na sobra ang bigay sa LGU?
anuman pong hindi nagalaw na balanse ng SAP funds ay dapat i-refund o ibalik ng LGU sa DSWD. Mayroon pong official receipt na mabibigay o i-issue para sa refund. At yan po ang huling katanungan at nais ko lang pong ibigay ang ating closing statement. Nagpapasalamat po kami sa mga katanungan mula sa ating mga partner sa media. Sila po ang katuwang ng aming ahensya sa pagpapahatid ng tama at wastong impormasyon at mga makabuluhang kwento mula sa ating mga benepisaryo. Muli, kami po ay humihingi ng inyong pag-unawa at tiwala sa ating mga kababayan na naghihintay ng ayuda. Kaunting pasensya lang po at amin pong ginagawa ang lahat ng makakaya upang magampanan ang tungkulin namin sa sambayanang Pilipino. Nakikinig po ang DSWD sa mga hinaing, sa mga reklamo at sa mga suhestyon. Makakaasa po kayo na ipahahatid namin ang tulong sa pinakamaayos at pinakaepektibong paraan. Ito po ay panahon na kailangan ang pagkakaisa, ang kapatiran at ang paghihilom bilang isang bayan. Ipamalas po natin ang bayanihan ng Pilipino. Ipakita natin na buhay ang bayanihan sa panahon ng krisis na ito. Tulungan po natin ang ating mga kababayan na matustusan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa panahon ng krisis na ito. Patuloy po tayong magtulungan upang sama-sama tayong makabangon at manumbalik sa normal na pamumuhay. Muli, magandang hapon po sa ating lahat at pagpalain tayo nawa ng may kapal.